Katambayan, andito na naman po tayo sa manukan po ni Sir Roldan, yung na-vlogan po natin last time. So maganda talaga yung style ng kanyang area, sa kanyang kasi brooding area. Ayan o, open yung sa taas para hindi po masyadong mainit. Papasok din po yung tawag nito, hangin. Doon sa kabila, yun yung sa mga breeders. Ayan, makaseparate, napakaganda po. Ito yung area. At yung mga sisiw po na nandito, nabanggit ko po sa inyo last time, ay meron na po nagmamayari at tamang tama. So nasa 190 ito katambayan. Zero na prepare ng kanya mga sisiw. Kailangan maraming butas talaga pag nag travel po ng sisiw, lalo na pag mainit. Dapat hindi po mainitan, hindi para hindi mas pukit. Sayang naman pag namatay, lalo pag malayo talaga yung biyahe, ilang oras yung biyahe. Dapat nakainom din po ito ng electrolytes. So tamang tama yung electrolytes na papainom ng mga ganito na sisiyo. Intenso Plus. Okay, sige sir. Saktong sakto talaga na kayang kaya makabiyahe ng mga alaga po ng mga sisiyo, makasurvive. So doon sa kabila yan yung kagandahan pag talaga, pag mga malalaki yung kukunin, pwedeng makakolekta agad ng itlog at ipa-incubate agad para mapapisa at may benta po. So, ganun kabilis yung pera pag ganito yung diskarte. Yan katambayan yung mga sisiw na kinuha sa atin. So marami-rami din po. So yan po yung kulang din po natin katambayan So nasa lahat-lahat nasa 300 po na sisiyo, 320. So yan, napakabilis po ng benta ng ating sisiyo. So salamat sa ating kaibigan po. Galing pa pong Laak, Davao de Oro mga katambayan. So yan katambayan, salamat sir. Ingat sa biyahe sir. Sir, salamat kayo sir. Nakauwi na ka sir. Ang kulang nito mo nasuta na sa ibi lang. Kung pansin nyo dito mga katambayan, talaga nanghihina pa rin yung ating mga alagang manok po. So ito yung mahirap sa panahon po na walang magbabantay, wala tayong maasahan, tapat tayong ilaw na naman po last time. So talagang nanghihina, namatay, almost 100 na po yung namatay sa atin. Talagang napasayang po ng sisiw po talaga pag namatayan tayo ng ganun karami. So ilagay na natin sa 9,000 na po yun. So yung ating mga manok po dito, sana ay mapaano pa natin ito, maparecover pa natin. Talagang yung mga ganito na manok, hindi din tayo nagbibigay po, bagsak yung pakpak. So mahina po yan, kulang po yan sa energy, kaya itatry na naman po natin ito na i-save gamit ng ating Intenso Plus po electrolytes. So may mga pisa din tayong bago ngayon mga katambayan. Ihanda naman po natin ito kasi nasa 200 yung ating order. I-deliver na naman po natin ito sa Digo City. Ayan, bagong pisa pa lang po talaga. Dito nilagyan po natin ng maraming ilaw, 100 watts para sigurado po na yung ilaw na kailangan nila ay ma-maintain o makuha nila, hindi sila malamigan. Mahirap na din po, baka magaya din po sa ating mga bagong yung dati po natin na manok na halos araw-araw namamatayan tayo dahil po sa lamig. Ito may mga malalaki na po. Yung iba talaga mahirap talaga na ma-recover, lalo na po pag nakahiga na po talaga. So yung mahirap, mahirapan lang makabangon. Minsan ay pinapainom ko lang talaga, hinawakan ko po at pinapainom po natin para sa ganun po ay natin mainom nila at baka may chance pa po mabuhay, maka-recover, pampapayat ng kanilang paa. Dehydrated ata din po ito. Lalagyan po natin ito ng maraming tubig na may halong electrolytes.
Sigurado rin po kasi ito na-stress to sa lamig. Ayaw po natin na maubos ito. Sayang, dagdag pa kita sa ating manukan ito. Kung atin lang sana yung mga manok po na deliver lahat katambayan, yung kinuha po kanina, mas malaki sana. Kaso nakulang tayo Nasa 190 lang yung nakuha natin doon sa ating kaibigan. At yung sa atin po ay nasa 130, kaya 320 lahat po yung kinuha sa atin. Ito yung mga kasama yan, matay katambayan, papayat ng paa. Magagawa doon. Nakakalugi naman talaga yung pag-alaga po ng sisiyo, pag-negosyo po ng sisiyo. Kasi una po sa lahat, yung ating 320 heads na pili po sa atin na na-deal po natin ay actually atin sana yon kung hindi lang namamatay yung ating mga alagang sisiyo. Sa pag-alaga ng sisiyo, pinaka-importante po talaga ay yung mabigyan lahat vitamins, antibacterial, kalinisan po sa kulungan, ilaw, hindi po sila manamigan, at kailangan talaga ay hands-on. Kumbaga, sabi nga ng ating kaibigan, sa pag-alaga po ng manok, hands-on po dapat tayo. Iba kasi yung magpasuho lang tayo, magbayad sa ating mga kaibigan o magpasweldo ng ating tauhan kaysa yung sarili talaga na may-ari yung mag-alaga o tayo mismo. Iba yung pag-alaga nila kaysa sa atin. Yung nga lang, hindi natin maiwasan na sa pag-alaga ng mga hayop, minsan mabantayan tayo. Yung sa akin nga, loging-logi tayo doon kasi nga 320 heads yung order sa atin. Kahit isang sisi wala tayong nabenta galing sa atin kasi yun nga, nadaanan tayo ng brand out, 13 hours, madami pong hindi napisa. Nadaanan tayo ng lindol, na kung saan hindi rin po napisa. Yung mga sisiyo man na napisa ay mahihina dahilan po sa mga pangyayaring iyon. So normal po sa manok, sa pagmamanok na may mapagdaanan tayo na ganito. Pero at least nakakabawi po tayo sa pamamagitan po ng pag-buy and sell. Sa manukan po pala ng ating kaibigan na nasa 43 po na inahin at yung tandang nasa 10. Kayang-kaya na mag-produce ng madaming sisiyo talaga, 500 a month. Kayang-kaya po yon. Kaya kung tayo din po yung mag-alaga, mas maganda rin po talaga na pagplanuhan po natin. Kasi yung 43 na inahin, kahit isang tray kada araw, kayang-kaya i-produce basta. Nag-start na po talaga mangitlog, kayang-kaya yan mag-produce ng 20 to 30 po na itlog. So, imagine niyo po mga katambayan, sa isang buwan ay kayang-kaya mong mag-produce ng 600 po na itlog. Kung ilagay na natin nasa 20 po na itlog kada araw, mapapisain niyo po yung 500 po dyan. So sigurado na po. Ang sa ating kaibigan naman po, swerte din po tayo kasi nakauna tayong nakapareserve. Meron pa siyang mga order doon. So, sa mga kaibigan natin na gusto din pong bumili ng kanyang mga alaga, pwede tayong kumuha. At sa ating parte naman po, nakakapag-produce pa rin po tayo ng sisiyo sa pamamagitan po ng pagbili ng mga fertilized eggs. Nga lang, hindi rin po kasiguraduhan ang mapipisa lahat. So, lahat po ay sugal sa ganitong negosyo. Huwag magtaka kung malugi po tayo minsan sa ating mga deal. Pero nagagawa ng paraan habang tumatagal na nasa ganitong negosyo po tayo. Malalaman po natin yung mga pasikot-sikot o mga diskarte po para kumita. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at sa mga nanood po pala ng ating mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider niyo po na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like din po yung ating Facebook page. Malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Lieutenant Colonel Hill Andal, Mati Katakutan from Pamplona. At sa mga nanood po dyan, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. Happy New Year. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.